Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito enjoyment lang. Ito true experience lang natin. Sinasabi ko rito para pag-usapan natin dito. Pwede kayo mag-comment o ano, kung hindi ko rin alam. Pwede nyo rin sabihin sa akin mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa, dito naman tayo sa ating shoutout portion. Shoutout kay Sergio Pulanag, Saudi Arabia, Anthony Espinilla Romblon, Roldan Tumangday, Cuadro Alas, Pulilan, Bulacan, Victor Makatangay, Tanay Rizal, Jun Mac, Jubin Kilantang, Jundi Muniva, Consolacion Cebu, Alan Hirang, Swideri Lusa, Pigkawayan, North Cotabato. Good morning sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay napaka simple lang at saka parati na nating naririnig sa mga kapwa din natin sa bungiro mga kaibigan. Kaya ito ang pag-usapan natin na ang dahilan kung bakit pinupungusan natin ang ating mga manok po. Ay siyempre yung iba alam na yan, kahit nga ako kahit mga bata alam, pero baka mayroon ding hindi sila alam mga kaibigan, di ba? Ang pinaka-main dyan kung bakit pinupungusan ang manok during derby, sa labanan, ulutan, mga ganun. Kasi ito po mga kaibigan, especially sa derby, pag ikaw, ang manok mo ay street comb, may tinga, may landi rito, kung hindi mo yan punan mga kaibigan, siyempre, dagdag sa timbang yan. Pagpalagay na lang natin itong mga kaibigan, itong street comb ay magtimbang siguro yan kasi malaking palong yan baka magtimbang ng 40 grams yan. Sa landi baka 20, or sa dito kung ano mo lahat baka magtimbang yan ng 60 grams mo. Hindi lang natin alam. Di siyempre ang makalaban mo dyan ay medyo malaki-laki sa'yo. Yung mga ganun bagay mga kaibigan, hindi naman yun makatulong sa laban mo, hindi naman yun kaya yung iba talagang alisin yun. Tsaka mga kaibigan, itong example lang, itong di mo kunan. Kung piko man yung manok mo, kung di mo kunan, tinga dito, di mo kunan. Tapos mga kaibigan, yan ang makapitan sa kalaban. Pupukpukin ka yan. Yan lang ang dahilan po. At saka, kailangan talaga yun mga kaibigan. At saka itong sa oras ng paluan, matamaan yung palong mo mga kaibigan, di ba? Dumudugo. Dumadalo yung dugo, mapunta dito sa mata. Di siyempre, mapiktuhan ang bisyon isang manok po. Hindi na sila makapalo ng maayos, kaya yun ang dahilan mga kaibigan. Kaya yung iba, unan lahat, tinga, palong dito sa landi, para hindi ko maka-advantage ng kalaban mga kaibigan. Yun ang pinaka-main reason yan. Kaya ito kasi magmamano ka, kailangan mo rin na pagtuunan ng pansin yung mga ganong klaseng po. Sabi nila mga kaibigan, busing yung yung iba nakita ko naglaban sa pitmaster, naglaban yung mga ganong kaibigan, inilaban yung mga may palong sa pitmaster kung ano man, kasi ang manok na yun ay baka imported yun, broodcock nila po, very good na broodcock nila mga kaibigan, kaya inilaban na hindi kinunan ng palong po. Kasi mga broodcock, lalo na pag medyo may edad na, hindi na ginagamit mga kaibigan. Kaya sinubukan na lang nilaban po. Kaya kung sakasakaling manalo, baka pakasahin ulit. Kasi ang broodcock naman mga kaibigan, dumating ng 3 to 5 years old ay makakasta pa rin yan po. Pwira na lang dun sa masyadong mitikuloso mga kaibigan. 2 to 3 years old, talagang dun lang po yung mga manok na yon. Pero yung iba mga kaibigan, katulad ko, kita tayo ng imported, magaling na manok. At saka alam natin na medyo magaling yung breeder. 5 years old mga kaibigan, pwede pa yun. Parisa mo yan ng mga pulit na magagandang pulit. Naku, magpalabas yan ng magaganda po. Kasi ilang bisis na tayo mga kaibigan, manalo, broodcock. Siyempre, pagkaedad yun ng 4 to 5 years old, lalo na sa mga world slasher, ginawa pa nga broodcock. Ilan ang edad nun? 3.5 years na. Di siyempre, pag talaga yun ang pwede pa mga kaibigan, kahit nga 8 taon, pwede pa.
depende na lang yun sa manok mga kaibigan. Kaya itong sinasabi ko, kung bakit pinupungusan ng isang mga manok yung mga manok nila, yun ang mga dahilan kaibigan. At saka yung iba naman, talagang pinupungusan yun, lalo na pag ano mga kaibigan, kalamitan dito ay itong mga pikom. Pag maglaylayan dito mga kaibigan, siyempre mabingkat yung isang mata dito, medyo lumalaki yung mata dito, di siyempre hindi na full ang pagka ano nila mga kaibigan, yung vision nila po. Kaya pungusan din yun. Kaya, pero kung maglabang ka ng ulutan mga kaibigan, okay lang yun. Kaya pungusan mo man o hindi mga kaibigan. Totoo yan. Pero, mas disadvantage sa'yo kasi sa sinasabi ko a minute ago na pag masugatan yung palong dyan, umagos yung dugo papunta sa mata, talagang mahirapan ding talagang umano din ang bisyo ng ating mga manok po. Kaya kung para maiwasan natin yung mga ganun, ay talagang linisin na lang natin mga kaibigan. Kung mag-dirby ka man, lalo na sa timbangan, baka maanuhan ka dyan, disadvantage sa'yo. Yun ang mga dahilan mga kaibigan. At saka ito namang pagkakaiba ng may palong o walang palong sa gawin mong broodcock. Sa akin doon mga kaibigan, walang pinagkakaiba doon, pero sa iba lang siguro kasi sabi na doon na magaling yung mga protina ng isang manok. So, sa akin mga kaibigan, sa mga big time breeder po sa Amerika, mga deng, talagang walang mga palong po. Dito lang naman ako nakita sa Pilipinas mga kaibigan na may mga palong. Meron naman ako nakita sa labas, pero itong mga katulad kay Carolyn Smith, yung nakita ko yung broodcock niya mga kaibigan, pero social media po, talagang wala na po mga palong mga kaibigan, talagang malinis na po yung kay Ding, pinakita doon mga kaibigan, di ba? Kay Juan Santos, nakita natin yung lahat yung yung mga broodcock niya, mga broodhin niya. So, mga kaibigan, yung broodcock talagang malinis na po. Wala na akong mga palo, mga dyan. Talagang malinis po. Kaya sa mga ganyan, depende na lang yan sa breeder na humahawak sa manok po. Kasi hindi naman yan, baka may pag-aaral dyan, tungkol dyan, pero hindi lang natin alam. Pero nakita kasi, Amerikano pa, hindi yan hindi yan talagang updated yung mga Amerikano tungkol dyan kasi sila mismo ang magtuklas ng mga ganyan mga kaibigan. Kaya sa atin naman dito tayo sa baba, Pilipinas, tinitingala natin yung mga Amerikano bilang isang big time breeder na doon tayo kumukuha lahat ng mga Pilipino na ginagawang broodcock. Tayo naman dito na pinaka mababa talaga katulad natin, doon tayo kukuha sa kanila, sa red, mga ganon. Pero yung mga broodcock sa Amerika mga kaibigan, talagang malinis po. Wala akong At saka, kasi dito sa Pilipinas mga kaibigan, dito lang tayo makikita ng magmamanok na talagang pinaka-puluso po. Talagang medyo mas lamang pa sa mga Amerikano mga kaibigan. Yung iba nga dito ko narinig mga kaibigan na pag magpungos ka ng manok, ay talagang hindi ginagamit yung blade mga kaibigan kasi maapektuhan daw yung similya ng isang kaya ang ginagamit ay gunting po. Pero sa tingin ko pariha lang naman yun, masugatan, gunting at saka blade. Kaya di lang natin alam kung ano ang explanation dyan mga kaibigan. Pero ito sa atin kung bakit pinupungusan ng mga manok natin ay yung mga sinasabi natin ay yun po ang mga pinaka numero unong dahilan po. Yun lang po mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.